Ngayong araw nga mga kapambansa ay tutulak na muna tayo patungo ng city para sa ating regular check-up ng ating pangkalusugan. At syempre kasama na natin dyan si Pambansa para meron nga sa ating aalalay. O diba? At kaya naman maaga pa nga lang ay gumayak na nga ako ng mga gamit na aming nga pong dadalhin. At syempre hindi mawawala dyan itong konting pasalubong nga na ating dadalhin doon sa ating tutuluyan. At ito'y nakasanayan ko na nga na sa tuwing ako'y lalaga ay kahit papano ay meron akong dala na pasalubong nga para sa kanila. Wala naman nga kasi ibang maipapasalubong mula dito sa probinsya kundi mga tangkon at mga prutas, kaya nang maayos ko na nga yan lahat ay ako naman nga ang gumayak sa aking sarili dahil ako'y minamadali na nga nitong aking driver na si Pambansa. Naku, daig pa ang maiiwanan ng barko mamaya. Kaya ako minsan ay marami pa nga akong nakakalimutan. Kapag meron akong nakalimutan ay kanya pa nga akong kagagalitan. Ayan na ba yan? Kaya naman ito at tumulak na nga kami patungo nga ng bayan. At isinama na nga namin itong si Marvin para nga meron magdadrive dito kay Bumblebee pa uwi nga ng bukid dahil wala naman nga kami mabibinlan nitong motor nga doon sa bayan. Medyo maaga pa nga nung dumating nga kami dito sa bayan dahil alas 6 pa nga yung dating nga ng barko, kaya eto naghintay na muna nga kami ni Pambansa at ilang sandali pa lang ay dumating na nga itong Star Horse na aming nga po sasakyan. Kaya naman ay bumaba na nga kami dito sa pier. Medyo matagal-tagal pa nga itong barko dahil ito ay mag-unloading pa ng mga pasahero at mga cargos kaya nang mabuhay padala. At matapos noon ay tsaka pa nga lang tayo pasasakayin itong Star Horse. Kapag ganitong season ay napakaganda nga talagang bumiyahe dahil kaunti na nga lang yung pasahero, hindi mo na kailangan pa makipagsiksikan sa napakarami nga pong pasahero para nga lang makasakay ka sa barko at para makahanap ka ng magandang pwesto. Malargaan ay kita mapa syudad mapang mang inasal charot. Ilan sandali pa ay nag-unloading na nga itong si Star Horse at maya-maya nga lang siguro ay makakasakay na tayo dito nga po sa Star Horse. Hindi na nga ganong karami ang mga pasahero nga po dito sa isla ng Banton. Hindi na kaya ng dati na siksikan nga talaga. Kaya ito si Pambansa ay nakaalisto na. Abit na nga yung kanyang bag na dala-dala. Tanungan namin si Ate Bebe. Mapaolay gihapon sa dat syudad. Ilan sandali pa ay nagbigay na nga ng hudyat itong si Star Horse upang magpasakay na nga po ng mga pasahero mula dito sa bayan ng Banton. Kaya naman ay kumilos na nga kami ni Pambansa at baka maiwan kami ng Star Horse nito mamaya. Ngayon ko nga lang ulit makakasama ng ganito si Pambansa. Mula kasi nung ako'y naoperahan at bumalik na nga dito sa isla, ako na nga lang yung madalas na bumabiyahe para nga po sa aking mga regular na check-up. Minsan ko nga lang kasi siya nakakasama kapag mga Disyembre, kapag medyo nakakaluwag-luwag nga kami. At meron nga kami mas mahalagang mission nga ni Pambansa kung bakit nga kami magkasama na dalawa. At yan ay malalaman ninyo sa mga susunod nga na vlog natin. Etong aming nasakyan ay ang Star Horse 11. Itong malaki na bumabiyahe nga po dito sa Banton, Palosena at pabalik ulit ng Romblon. Maayos at malinis itong Star Horse 11 at wala kang masasabi dahil mabilis nga ang biyahe nito. Ilang araw pa nga lang ay hinihiling ko na sana ito yung aming masakyan patungo nga po ng Lucena Port. Bukod kasi sa malaki itong barko ay napakalinis ito at komportable nga talaga kapag sumasakay nga ako dito. Dito ang pwesto namin ni Pambansa sa cabin at para nga syempre makakahiga nga kami dalawa at makakapagpahinga habang nasa biyahe nga kami. Kung sa bahay ay sanay kami na magkatabi pero dito sa cabin ay maghiwalay na muna kami. Wala na muna kaming kopkopan at baka nga kami biglang mag-viral. Charot. At kahit nga dito sa barko, abay cellphone pa nga rin talaga ang hinahaplos na itong Pambansa ako. At hindi ko na nga namamalaya na unti-unti na palang umuusad itong si Star Horse patungo nga sa Lucena Port. Ako nga sa kanya ay matutulog na nga lang muna ako at gisingin na nga lang niya ako kapag kami kakain na nga ng hapunan yung baon na hinanda ko. Abay wala pa nga alas 8 ay ginising na nga niya agad ako at kami nga raw ay kakain na ng hapunan at medyo kumakalab na nga raw yung kanang tiyan. Adobong baboy nga yung aking hinanda at tapos bumili na nga lang ako ng isaw doon nga po sa pier para dagdag nga na aming hapunan ni Pambansa. Abay para naman nga akong bibitayin na itong aking Pambansa dahil sa kadami-dami nga po ng kanin na nilagay niya dito sa aking pinggan. Napakasarap nga naman talagang kumain habang lumalanghap ka ng sariwang hangin. Wala man kami sa mamamahaling restaurant nga ni Pambansa. Ang mahalaga, enjoy namin yung hapunan namin dalawa. At matapos nga namin makapaghapunan, kami nagpahinga na. Abay namalay na nga lang kami, Lucena na pala. Ay buisit. At agad nga kami naging alisto para sa pagbaba nga dito sa barko. Pero hindi namin kailangan makipagsiksikan at magmadali dahil kaunti lang naman nga itong mga pasahero. Aba hindi pa nga nakakadaong ito
itong barko ay nasa bungad na nga itong mga pasahero. Kaya kami ni Pambansa mula sa cabin ay bumaba na nga rin at para maging alisto sa pagbaba nga dito sa barko. Abay, pagdaong nga na itong barko ay agad na nga pong pinababa yung mga ilang truck na nasa bungad at para nga kami mga pasahero ay makababa na nga rin at makahanap ng mga bus na aming nga po sasakyan patungo nga po kung saan. Dito naman sa pier, pagbaba mo nga ng barko ay hindi ka na nga mangangamba sa iyong nga sasakyan dahil meron na nga dito mga buses na nakapila na may kanya-kanyang rota na angkop nga sa iyo na pwede mong sakyan patungo nga sa iyong pupuntahan. Kaya naman maraming salamat nga po dito sa Star Horse Shipping Line 11 sa aming matibasay nga po na biyahe. May alauna mahigit na nga ito na madaling araw kaya pagsakay nga namin ng bus ay ako'y natulog na nga lang muna dahil kampante naman ako dahil si Pambansa ang aking kasama. May 4 na oras ang biyahe nga sa bus patungo nga po ng Cubao. Medyo mahaba-haba na nga rin yung oras para kahit papano ay makapagpahinga nga tayo. Abay, natulog nga talaga ako sa buong biyahe nga nitong bus. Paggising ko, nasa terminal na pala. Kaya agad kami nag-aalay lakad nito ni Pambansa. Ayaw niya kasi sumakay ng taxi dahil sisingilin nga raw kami ng napakalaki. Parehas naman nga kami ni Pambansa na sanay na maglakad kapag ganitong bumabiyahe. Parehas kasi kami nangihinayang sa pamasahe na napakalaki. Pag ako ang bumabiyahe at sumasakay ako ng taxi, kung minsan sinisingil nga ako ng napakalaki, nasa 300 papunta nga lang ng Muñoz mula doon sa Cubao. Kaya diba napakalaking tipid kapag magkakarosel ka na nga lang, 15 pesos lang ang iyong babayaran. At napakatuwa pa ako kasi ngayon kasama ko si Pambansa, may magdadala nga ng gamit ko. O diba? O paano mga kapambansa, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong pagsama. Hanggang sa muli. Bye-bye!